Kinikilala ng Office of the Ombudsman ang mga investigasyong isinasagawa ngayon ng Independent Commission for Infrastructure patungkol sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pinapabilis ng komisyon ang kanilang trabaho sa pagsasampa ng mga kaso sa mga sangkot na government official, lalo na at vetted o nasuri na ang mga impormasyong ito. Ngunit sa kabila nito, dadaan pa rin sa isa pang validation process o verifikasyon ang mga rekomendasyon na matatanggap ng Ombudsman mula sa ICI. It's a step faster for the Ombudsman. Va-validate na lang. Fact-finding becomes validation. Yun ang ating expectation. Paglilinaw naman ni Remulla, hindi ibig sabihin nito na nadodoble lamang ang trabaho ng ICI at Ombudsman. Pagtitiyak lamang ito na tama ang lahat ng mga impormasyong gagamitin oras na magsampa na ng mga kaso sa Sandigan Bayan. Siyempre, you have to look at the specific documents. Kasi when you file in court, hindi ka pwede magkamali. May mga little things that matter. Yun lang, ma-validate natin lang. Ayon pa rito, kapag nakapagsampa na sila ng mga kaso na posibleng mangyari ngayong Nobyembre, sunod na rin agad ang pag-i-issue ng warrant of arrest. Kaalinsabay ng minamadaling pagkakaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal, ibabalik rin anya nito ang pagiging proactive ng tanggapan ng Ombudsman sa ilalim ng kanyang pamumuno. I really believe that one overlooked aspect is the proactive aspect that the Ombudsman should be playing in our society. I think the proactive role has not been used at all in the past. Prioridad din anya ng tanggapan ang pagsasagawa ng lifestyle checks sa mga public official at forfeitures of properties o pagkumpiska ng mga ari-ariang iligal na ipinundar. Ayon kay Remulla, hindi lang pagpapanagot sa mga tiwaling public official ang papel ng Ombudsman sa bansa, kundi ang pagiging sumbungan ng bayan na pinapabuti ang buhay ng bawat isa. Let's give life to the law. Kasi yung mga law maraming nakalimutan. Gamitin natin ang batas. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.